Well, unang-una, lahat naman po ng ginagawa namin ay naayon sa batas at naayon sa ating saligang batas. In fact, ito namang ginagawa po natin, yung impeachment proceeding ay naayon talaga ito sa ating saligang batas. So, ang sa amin naman po ay simple lamang. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya. Nang sa ganon, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente? Ganun naman po kasimple yun eh. Kasi hindi naman po pwedeng i-apply natin yung strict implementation ng rules of court dahil ito ay hindi naman po ito husgado. At dito po, dapat liberal interpretation lamang. And in fact, ang impeachment po, sa impeachment po, ang rules of court ay suppletory lamang. So, ibig sabihin po niyan, hindi po yan ang unang-unang dapat na ginagamit natin. Ang mananaig pa rin dito ay ang accountability, ang pananagutan, at kaakibat ng pananagutan ay ebidensya. Attorney Kapunan, would you like to react? The documents, itong bank certificates at saka yung BIR, mga pieces of evidence yan na maganda na narinig natin through you na hindi naman nag-o-object ang defense to present this evidence, no? At idadagdag ko lang from the point of view of the law, kasi legal ang pag-usapan naman natin, impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws. Exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ito po, klarong-klaro, hindi po subject sa interpretation. Naka-enumerate po yan sa batas. Impeachment case is an exception to the bank secrecy laws. Yun po ang sinabi ng aming proponent kahapon, si Congressman Shell Jokno, at marami ring decisions ang Supreme Court, no, as regards opening of bank records. The most recent precedent is the impeachment case against Chief Justice Corona, where on the basis of these bank records, he was convicted for impeachment. Due process, sinasabi nila, siguro violation of due process. Due process is not violated. Your right to privacy is not violated because, first of all, sa due process, meron naman silang opportunity to cross-examine yung authentic ba itong bank records na yun, what does it prove, etc. No? So, we welcome the statement of the defense that they are not opposed to the opening of the bank records and the BIR statements, because kung sinasabi nilang due process of the defense, no, meron ring due process ang taong bayan. Meron ring due process dapat ang prosecution to be able to present its case. So due process on both sides tayo. On both sides tayo. PS. Ang ganda ng pagkapaliwanag nila. Hindi ko pa alam paano ko papaliwanag. Siguro, parang yung reaction ko nung umpisa, parang, uy, defensive sila, may tinatago. Parang gano'n lang. Pero sabi ko nga, sa mga interviews sa usapan natin kahapon, nandito na tayo eh. Nandito na tayo sa impeachment trial, di ba? Trial of the century. Pero sabi ni Kong Joel, baka trial of the year. Pero andito na tayo, so sana wag na nating hayaan na parang ang dating niya seke. Yung sa mga nakaraan na ilatag na po natin lahat, pag-usapan na po natin lahat. Total, handa naman both parties, tanggap naman nila kung ano man ang maging desisyon ng impeachment court. So, 'di ba? All out na tayo. Andito na tayo eh.
Nabanggit na rin po ito before, yung fishing expedition, dahil sabi ng defense, hindi naka-attach sa Saballa and Cabrera complaints yung documents na hinihingi ngayon ng prosecution. But would it have been possible for the complainants to attach those documents considering na meron nga pong bank secrecy law? Unang-una tapos na yung usapin sa complaint. Nasa hearing proper na tayo, wala nang kinalaman dito yung complaint. And in fact, nandiriinan na sa nakapaloob po yan sa pre-trial brief. Kaya nga po siguro dapat tapos na yung mga usapin sa complaint, so move on na tayo. Attorney Kapunan, NDS, would you like to? Itong bank documents, hindi surprise yan. Matagal nang pinag-uusapan yan. In fact, it is inaccurate to state na hindi yan minention sa complaint, no? Sa Saballa complaint at inulit sa fourth complaint, no? Klarong-klaro po na as ultimate facts kasi. Sa complaint kasi, ang linalagay doon, ultimate facts. Sa complaint, hindi linalagay ang ebidensya. Evidence is a matter for the court. Or in the case of the House Committee on Justice, kanya sinobpina ang evidence sa House Committee on Justice hearings to determine probable cause, no? Probable cause, at doon lumabas ang mga ebidensya. Hindi naman kailangan na i-attach sa complaint. At saka nagiging mutan academic na yan because sa pre-trial, na-mention na natin na isasabpina, liniserve natin. Kasi both parties may reservation. Ang ibig sabihin ng reservation? No? Yung reservation, kasi requirement po sa batas, no? At saka sa rules of court, and rules of pre-trial ng Senado, kung hindi nakalista ang mga witnesses ninyo, or hindi naka-mention yung mga dokumento ninyo, hindi nyo na mapipresenta yan. That's why, pag na-notice nyo po, and I'm sure you've noticed, pag may pinapakitang ebidensya, sinasabi ng either prosecution or defense, previously marked ito. So, kagaya ng video on the Vice President, yung sinabi niyang, I've hired an assassin, may marking po yun, Exhibit P-4-10 na ginamit rin. Although meron silang sariling video, yung video po namin ang ginamit ng defense. So, hindi na nila pwedeng i-question yung tampered, spliced, artificial intelligence, etc. Admitted na yan. Kanya nga kami nagsabi, ay, admitted na pala ito. At saka gusto ko lang para maintindihan ninyo lahat, no? Kasi mahaba ang discussion on implied admission daw. Bakit pa magpo-prove kung impliedly admitted na ng Vice President and the defense that these statements were uttered? Ang mga nagsasabi sa na experts, hindi lang implied admission ito, confession. Hindi ba tayong mga lawyers at tayong mga ordinary citizens, pag nag-confess na yung tao, ano yun? Di ba? Nag-confess na siya, oo, ginawa ko to. Pagkatapos nung video na yon, meron pang mga pinakita ang prosecution, 7 videos na ulit-ulit na admission against interest, pero more ang sasabihin ko dyan, hindi lang admission yan, confession siya. I am guilty, sinabi ko talaga yan. Sinabi ko yan kasi threaten ang pamilya ko. Sinabi ko yan kasi binibitray ng administrasyon na to ang trust ng mga tao. Sinabi ko yan kasi lahat ng mga congressman na kurakot. Anong ibig sabihin nun? Confession na sinabi niya lahat. So, interpretation na yan or discretion na yan ng senator judges. Ang pinapalabas nila, issue po ito, inakyat nila sa Supreme Court itong mga legal issue na no ultimate facts, fishing expedition, etc. Gusto ata nilang palabas na
Huwag na tayong mag-usap dito sa impeachment court kasi meron naman kaming pending na petition sa Supreme Court. Wag naman sana kasi meron tayong separation of powers. The impeachment, the one who can acquit, who can try and then convict or acquit is not the Supreme Court. It is the Senate acting as an impeachment court. Dito na sila magpresenta ng ebidensya at wag na silang maghintay ng oral arguments pa sa Supreme Court. Yun lang po. Ma'am, may final decision na po ba yung prosecution panel and Congressman Chua doon sa pagkuha ng authorization from the President to open the documents, the BIR box? This is a matter of strategy na pag-uusapan pa ng public prosecutors at kami po sa private counsel for the prosecutors pag-uusapan po natin if it is still necessary, no, because siguro ang ginagawang nilang batayan yung statement ni former BIR Commissioner Henares nung nag-testify siya at pinakita yung BIR documents, meron ng written permission ang president, no. But it is just a matter of fulfilling a requirement if required by the impeachment court. Kung required yan ng impeachment court, the prosecution will do what is necessary and legal as determined by the Senate impeachment judges. Well, kagaya po na sinabi ni Attorney Capuna na legal strategy po yan. But in any event, syempre, i-explore muna natin yung ibang option. Kung hanggat maaari, syempre, ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin. Kapag pinasabina po ba ng impeachment court yung documents na hindi Karapatan po nila yan, ano. Everybody has a right to question, ano. It is the part of due process. They can, of course, question. We cannot predict how the Supreme Court decides, but on the part of the prosecution and the state, and the prosecutors representing the republic, the state, no, we're very confident. We're very confident that we will be, we are on the right side of history. May magti-TRO doon pag nangyari yun. Kilala niyo na kung sino. Sino, sir? Hindi ko kilala eh. Thank you po.